Kung pakiramdam mo huli na ang lahat sa buhay mo, panoorin mo ang video na ito hanggang dulo. I'm sure marami kang matitake away. Ano ba ang ating topic? Paano mo ba i-reset ang buhay mo now that you're already 50 or over 50? Without further ado, magandang araw po sa lahat. Ako po muli si Lynn. Welcome and welcome back to Crazy at 50. Ano-ano ba ang mga bagay na pwedeng gawin para ma-reset natin ang ating buhay? Ayan. With number 1, agad-agad na. Let go of grudges. Ayan. Pakawalan mo na lahat ng mga sama ng loob dyan sa puso mo. At mga negatibong mga bagay na iniisip mo, pakawalan mo na yan. Hayaan mo na sila, huwag mo na silang ipamahay sa buhay mo. Kasi, alam mo ba na ang mga sama ng loob na yan ay parang mga bato na laging mong dala. Ang bigat-bigat. Oo, hindi sila ang nahihirapan. Kundi, walang iba kundi ikaw. Oo, ikaw. Laging ikaw ang nahihirapan. Hindi ba? Kapag ka marami kang daladala, ang hirap lumakad, ang hirap tumakbo, ang hirap kumalaw. So, kapag mabigat, tapon mo na yan. Diba merong binabanggit sa unang Pedro 5:7, sabi niya, ihagis mo ang lahat ng alalahanin mo. Sama mo na dyan lahat ng mga sawa ng loob mo. Ihagis mo na sa kanya lahat yan. Kaya, magiging mas magaan ang buhay kapag nag-let go ka. Hindi ibig sabihin nito ay weakness yan. Ang ibig sabihin yan ay freedom, kalayaan. Malaya ka sa lahat ng sama ng loob na makakapagpa-lungkot pa sa'yo. Ayan. So, bitawan mo na o ihagis mo na lahat ng mga sama ng loob. Let go of all the grudges. Number 2, forgive yourself. Oo, patawarin mo ang sarili mo sa lahat ng mga naging pagkukulang mo sa kanya. Maraming 50 years old, no? Marami silang regret, marami silang mga sana ganito, sana ganun. Or what if kaya? Yan. Nandyan yung mga what ifs. Sana ginawa ko to noon. Or sana hindi ko na sinayang yung mga bagay-bagay na ganito. Ayan. Pero alam mo ba, mag-start lang ang healing kapag tinanggap mo na lahat yan. Pinatawad mo na ang sarili mo. Unang-unang patatawarin mo ang sarili mo. Bakit? Kasi ikaw ang mga nagdesisyon ng mga bagay na yun noon. Dahil hindi mo pa alam na yung pala ang magiging resulta. So kailangan accept mo na ang lahat ng yan, patawarin mo na ang sarili mo. Doon lang magiging mas magaan ang lahat. Okay, with number 3, release old pain and trauma. Ayan. Isa pa sa dapat nating pakawalan ang lahat ng mga masasakit na bagay na nangyari from the past. At yung trauma na yan. Although ang trauma kasi, no, it's a clinical base na mga sitwasyon. Kailangan natin talaga yan na ipakipag-usap sa isang expert. Pero yung mga bagay-bagay na katulad ng mga masasakit, ng mga bagay na nangyari sa atin sa past, pwede nating unti-unti yan na pakawalan. I-release mo. Diba may tugtog or may isang song si Frank Sinatra ba yan? Tama ba ako? Please release me. Ano yun? Release mo na lahat ng old pain or mga regrets or mga trauma sa buhay mo. Hindi mo kailangan ikulong ang mga yan sa puso mo. Kasi ang mga nakaraan na yan, past na yan. Anong importante ngayon? Totoong masakit, totoo ang pain or your pain is real, but then it doesn't define your future. So, tapos na yung past. Let's look forward to our future. Ayan. So, kailangan natin na i-release lahat yan.
Release all the pain and all the trauma in your life. Pero kapag kailangan mong magpa-check up para sa lahat ng trauma na nangyari sa buhay mo, then go on. The doctor will give you everything na pwede kang matulungan. Advice and pwedeng yung real medication or some activity na talagang tutulong para ma-revive mo ang iyong dating ikaw. May mga, alam ko, therapy, activity na pwedeng mga magagamit para ikaw ay mag-heal, maging masigla, at maging masayang muli. Ayan. Okay, with number 4, break free from limiting beliefs. Ayan. So, wag ka nang mag-isip na ito, limitado lang, ito lang ang kaya ko, ito lang ang pwede. Hindi. Kailangang maging positive ka na kaya at pwedeng mangyari ang any possibility. Ayan. Maniwala ka lang. Ayan. Yung mga paniniwala na, ay, matanda na ako, hindi ko na kaya, hindi yan. Importante ngayon. Anumang edad, kaya natin. Sabihin mo sa sarili mo, kaya ko to. Kaya natin. Ayan, lagi mong isipin yan na kaya mo, kaya natin. Ayan. So, hindi hadlang ang edad. Huwag mong isipin na hindi mo kaya. At saka yung iniisip natin na, ay, baka hindi ko kaya yun. Baka hindi naman yun. No, you have to give yourself a chance na subukan. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan, di ba? And then, sabi ko nga sa ilang mga vlogs na video na ito, natin dito, kailangan nating subukan ng lahat para malaman natin. Dahil yung mga experiences na yan, ang magtuturo talaga sa atin kung ano ba talaga ang kaya natin at hindi natin kaya. Malay mo, madiscover mo, di ba? Na mas higit pa ang mararating mo. Hindi ba? Tama? Okay, with number 5, or hindi pala number 5 to, part 2 na pala to. Okay, so part 1 pala, sorry na, hindi ko nabanggit. Ito ay yung letting go. Everything about emotional reset. So let go of the grudges, forgive yourself, release your old pain and trauma, and then break free from limiting beliefs. Diba? Tama. And then part 2 naman, part 2 na tayo inner healing and mindset shift. So ito yung mga number 5 na tayo. Stop negative self-talk. Ihinto mo na o tama na sa mga negatibong mga, alam mo yung pag kinakausap mo yung sarili mo habang naghuhugas ka ng pinggan, ay, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Kailangan mong i-boses yung mga nasa loob mo. Pero importante, kung ano yung i-voice out mo, bakit daw? Bakit daw? Kasi naririnig ka ng universe. Pag sinabi mo na, ay, salamat po, yayaman pa ako bago ako mag-16 ako. Naririnig ka niya. So, hayaan mo siya. Siya ang magbibigay sa'yo ng yan, pangarap na yan. Kung lagi mo kasing sasabihin sa sarili mo, ay, ganito, ganyan lang yan, ay, ganyan. So, maniniwala yung sarili mo. Pero kapag lagi mo sinasabi, marami pong salamat, bibibless niyo po ako ng magandang buhay sa 5 years or 10 years onwards na ito. Bago man lang po ako mag-60, or kahit po anong oras na gusto nyong ibigay yan sa akin. Ayan, lagi kang positive. Huwag kang mahiya sa, di ba? Huwag kang mahiya sa kanya. Kailangan mo lang i-voice out. Yan, sabihin mo sa kanya, di ba? At palitan mo ng, alam mo yung realidad ng basta acceptance, pero hopeful ka pa rin. Ayan. At syempre, hindi mawawala ang kindness sa sarili mo. Maging mabait ka sa sarili mo. Kung mabait ka sa ibang tao, mas lalo nang dapat mabait ka sa sarili mo. Ayan. And then number 6 naman, number 6 na tayo. Let go of comparison mindset. Uy, huwag kang mag-compare ng sarili mo sa iba. Huwag mo i-compare yung iba na sila, ang galing na nila, sila ganito na sila. Huwag mo i-compare. Kasi may tamang mga bilis at may tamang mga oras sa bawat isa. Ayan. So, halimbawa, sila, ganito na sila kalawak, kataas, katayog.
congratulations sa kanila. Kasi susunod ka na. Ibig sabihin yan, may tamang oras at schedule ang may lalang or nasa taas para sa bawat isa. Ayan. So, mag-focus tayo sa ating progress, ating growth. Ayan, sa ating growth. Ayan. Kailangan nating mag-focus dyan. Dahil sa pag-focus dyan, nakikita natin yung sarili natin. Asa na tayo? At huwag nating tingnan ang sino man. Pero, ma-inspire tayo sa mga progress din nila. Ma-inspire, di ba? At huwag mainggit or magselos. Dahil yan ang hihila naman sa atin, pababa. Yang inggit. So, huwag kang mainggit. Bagkus, ang gawin mo, ma-inspire ka, ma-inspire tayo sa iba. Sa mga nangyayaring maganda sa kanila. Ang ganda nun. Okay, so number 7. 7 na. Release people-pleasing habits. Ayan. So, pakawalan mo na din yung habit mo na gusto mong pasayahin lang lahat ng tao, gusto mong i-please lahat ng tao, gusto mo lahat sila okay para sa'yo or okay ka sa kanila. Huwag ganun. Kasi, lagi ito ko sinasabi, mauubos ka nga dyan. Hayaan mo lang. Diba? Hindi mo kailangang i-please lahat. Nakakapagod yan at makakalimutan mo ang sarili mo. Siyempre, sa pag-iisip lagi ng mga tao sa paligid mo, paano mo sila gaganon or aasikasuhin o paano mo sila bibigyan ng mga bagay-bagay. Kailangan mong i-release yan. Lagi mo isipin, priority mo ang sarili mo. Priority mo ang pamilya mo. Priority mo ang lahat ng bagay na makakatulong sa'yo. Pero hindi natin inaalis yung pagtulong natin sa iba. Kaya lang, kailangan, balanse lang. Balanse lang, ibig sabihin, huwag naman lahat, diba? Kukunin nila. Huwag mong ibigay ang kanan mo at ang kaliwa mo pagkatapos ang buong sarili mo, binigay mo na, pero sa huli, hindi ka pa rin importante or valued sa kanila. Huwag mong gawin yan. Kailangan maging balanse ka at magkaroon ka na rin ng boundary. Lalo na sa mga kaibigan. Sa mga kaibigan na hindi ka naman pinahalagahan. In-scam ka pa nga, di ba? So yan, lagi mong isipin yan. Okay, sa part 3 naman, rebuilding your life. So number 8, i-recognize natin yung mga burnout patterns na yan. At mahil na sa lahat ng mga yan. Or alam mo yun, gumaling mula sa lahat ng mga na-burnout ka. Kasi alam mo ba, ang pinakamahirap na pagkapagod, more than anything else, more than the physical na, alam mo yun, pagkapagod, ay yung na-drain ka emotionally. Yung emotionally, parang sa bandang huli ng lahat ng pagod mo, ay, yun lang. Yun lang pala yun. Ibig sabihin, na ibigay mo ang lahat, pero hindi ka na value. So, pag paulit-ulit yan na ginagawa sa'yo ng mga taong hindi mo naman, alam yun, mga taong pinahalagahan mo, binigyan mo ng lahat ng serbisyo mo, binigyan mo ng oras at lakas, pagkatapos sa huli, hindi ka naman pala importante sa kanila. Nakakapagod yan. So, kailangan magkaroon ka ng balancing pananaw, balancing boundary, na huwag ka naman ganunin. Or wag mo nang wag mo nang pahintulutan na mangyari yun sa'yo ulit. Okay? So, kailangan mo ng pagbabago ng mindset mo, pagbabago ng lahat ng pwedeng gawin ulit sa buhay. At ito, maganda to. Face your fear of change. Harapin mo yan. Maraming pagbabago sa buhay natin, no? Mula nung tayo ay bata pa, dahil tayo ay over 50 na, naranasan natin lahat ng mga lumang bagay noon, mula sa mga lumang mga laro, lumang mga tugtugin, lumang mga kultura natin bilang mga Pilipino, no? At syempre, kung naranasan natin lahat yon, tayo ay nasa gitna ng lahat ng lumang mga bagay na naranasan natin at ng mga bagay naman na pagbabago ngayon. Hindi ba? Ang galing yan. Nakakatuwa yan kasi
Hindi lahat nabibigyan ng mga pagkakataon na matuklasan ang mga bagay na bago ngayon. Or makita ang mga bagay noon at matuklasan ang mga bagay na bago ngayon. Gaya ngayon, lahat ng modern technology, di ba? Ngayon nakikita na natin, meron ng mga kotse na taxi ba? Taxi cab na nasa ere or nasa himpapawid, di ba? Ayan. Hindi ko alam kung Japan yan or China, pero nakikita na natin yan. Nandiyan na rin ang mga drones na kung saan hindi ka nalilipad ng eroplano para gumawa ka ng mga creation or content creation na kailangan makita yung top view ng mga bagay-bagay. So, ibig sabihin, ang dami ng pagbabago. Nandyan din lahat ng mabibilis na mga pagbabago ng cellphone, iPhone units. Ayan, nakita nyo ba yan? Diba ang bilis ng panahon, sa isang iglap, nangyari lahat ng mga yan. Sa isang iglap, sa ating era bilang mga 50 or over 50, nangyari ang lahat ng yan. Napakapalad natin, nakita natin yan. At ngayon naman, nakikita pa rin natin ang patuloy na pagbabago ng panahon, patuloy na pagbabago ng mga teknolohiya na yan. Diba? At syempre pa, huwag nating ismulin ang AI. Ang AI ngayon ang bumabalot sa buong mundo. At hindi nyo ba napapansin, kinokontrol na nito ang lahat sa ating buhay. So yan yung mga bagay na kailangan nating i-realize na ito yung nangyayari. Mga pagbabago sa buhay natin. Pagbabago sa ating buhay within at mga pagbabago sa paligid natin. So kailangan maging aware tayo dyan. Oo nga, marami tayong nababalitaan. Dati, di ba, ang TV natin ay black and white lang. At lahat tayo, buong miyembro ng family, nanonood sa iisang palabas. Bago tayo kumain or pagkatapos kumain, di ba? Kumakain ng sabay-sabay, tapos pagkatapos kumain ng sabay-sabay, manonood na ng palabas. Lahat tayo nanonood ng isang palabas. Ngayon, anong pagbabago na? Ayan, kanya-kanyang gadgets. Minsan, hindi lang isa ang gadget. Minsan, 2 o 3 pa. At dati walang delivery, di ba? Ngayon, lahat dinideliver na. Di ba? So, lahat ng pagbabago na yan, bakit ko ito nabanggit? Sabayan mo rin. Huwag kang magpahuli. Huwag kang yung isang tao na, bakit? Ano yun? Meron bang ganun? Ayan. So, kailangan sumabay tayo kahit na tayo ay over 50 na. Dahil yung pagbabago na yan, makakatulong yan sa atin. Makakatulong ng malaki sa buhay natin. Bakit? Pwede natin i-redirect ang ating buhay, ang ating mga plano, ang ating mga goals, at ang ating mga ambisyon pa. Or mga hope sa buhay natin. Kayang-kaya pa nating sumabay. At saka syempre, no, bilang over 50, makakatulong sa atin, di ba, yung pag-travel. Ano ba ang mga latest sa ating travel, di ba? Travel ideas ngayon. Ayan. So, yun yung mga pagbabago na dapat nating i-embrace. Pero, balance lang. Ayan. Normal lang na matakot tayo. Oo. Pero yung magiging stuck lang tayo sa isang lugar, yung mga stuck, di ba may kantang stuck on you? Stuck on this situation, kailangan natin na harapin ang lahat ng pagbabago. Ito man ay napakahirap, basta lahat ng pagbabago na yan, kailangan nating harapin. Okay, dahil dyan, growth begins when you move despite of your fear. So, lahat ng mga yan, lahat ng mga pagbabago, lahat ng pag-unlad, lahat ng progress, ayan. Magsisimula lang kapag tinanggap mo ang lahat ng pagbabago. Ayan. Okay, with number 10. Wow, number 10 na tayo. Ang bilis. Rediscover your purpose. Ayan. So, ano man ang naging purpose mo noon, ikaw ba ay naging doktor, naging nurse, naging teacher, yan. Lahat ng mga yan, ikaw ba ay naging engineer, naging public servant, yan, naging politician. Ayan. Lahat ng yan ay natapos na, nakatulong ka na sa lipunan, pero ikaw, hindi pa tapos ang story mo. Marami pang pwedeng mangyari sa'yo. Ayan. So, anong gusto mong gawin sa next chapter ng buhay mo? Ayan ang pwede mo magawa ulit.
at magsimula muli. Ayan. Kailangan mong pag-isipan. Alam mo, dito ko sinasabi, no, hindi naman lumang tugtugin ang pagkakaroon ng diary or journal. Anumang bagay daw na sinusulat natin, nababasa niya yan. For example, nakita mo yung iyong journal. Isulat mo ang 10 mga bagay na gusto mo pang mangyari sa buhay mo. At kapag isinulat mo yon at nagawa mo na isa-isa, i-check mo na. Mararamdaman mo, unti-unti, magaan. Kasi masasabi mo, ay, nagawa ko yun. Ang galing. Ayan. Malilit na bagay lang yan, oo, sa buhay na nagagawa natin sa araw-araw, mga pagbabago na yan, at yung mga pagharap natin sa mga hamon ng positibo lang, malaking bagay pala yan. Nakakatulong sa atin ng napakalaki. Ayan, okay. So, bago ka ulit magsimula muli, kailangan mo munang i-let go ang mga bagay-bagay. Hindi ba, bago tayo mag-reset, nararanasan nyo ba na kapag nag-general cleaning kayo, aayusin mo ba ang mga bagay-bagay agad? Hindi. Lilinisin mo muna lahat. Diba? Wawalisan mo muna lahat ng ilalim, tatanggalin mo muna sila lahat sa dati nilang posisyon, at isa-isahin, walisan ang mga pinagtanggalan mo ng gamit na yon. Walisan at linisan ang mga ibabaw. Pagkatapos, isa-isa mo siyang iaayos. Same thing sa buhay natin. Tanggalin mo muna lahat ng mga nakakabigat at pagkatapos nun, gagaan. Bakit? Kasi, nireset mo na ang iyong sarili. I-reset mo ang sarili mo dahil ayun ang nakakatulong sa'yo para magsimula muli. Napakahirap, oo. Pero, worth it yan. Buddy, mga ka-crazy at 50, worth it yan. Bakit? Gagaan ang pakiramdam mo. At sa paggawa mo nun, syempre, hindi mo papabayaan ang iyong sarili. Kailangan mong maging mas maayos at syempre, mas maganda. Diba? Panoorin nyo yan yung video na ito. Paano mananatiling mas bata sa kabila ng mga nangyayari sa paligid natin. Oo. Diba? Napakahirap ngayon, diba? Pero, magiging mas maayos ang ating buhay kapag tayo ay may self-awareness na kaya natin to. Kaya natin to. Lagi mo sasabihin sa sarili mo, pag good morning mo sa umaga at pagbibigay ng gratitude sa umaga. Thank you po sa lahat po ng nangyari namin at mga blessings na dadating po sa amin. Maraming po salamat. Sa araw na to, lahat ng mangyayari, kaya ko to. Ayan. Lagi mo yan sabihin sa sarili mo para positive lang tayo. Masaya lang. Ayan. So, yan lamang po ang gusto kong i-share sa araw na ito. Maraming po salamat sa lahat ng inyong panahon na binibigay para po makasama dito po sa ating video. Salamat po. Maraming salamat. Sa tuwing na lagi pong sinasabi, ingatan niyo po ang sarili niyo. Huwag niyo pong kalimutan ang inyong supplements, vitamins, at saka mga maintenance. At syempre matulog ng mas maganda or mas may sapat na tulog, mas masaya ang gising. At ganun din mag-diet at mag-exercise kung kaya pa. At sa huli, lagi-lagi kong sinasabi to, stay maganda, inside out. God bless. Bye-bye!